At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. At ito na may makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa ibang mga rehiyon. At ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow-up lang. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu. At ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo, ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max. And yet, yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Follow-up, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayaring sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno, kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na pumunta ang Pangulo sa Cebu at siya naman po ay sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo sa nasabing syudad o lungsod. Sunod ko na rin po yung isang question ko, ma'am, yung regarding nga yun sa pahayag ni General Browner na may utos si President Marcos na tiyakin na makakapag-defend ang armed forces without nga yung tulong ng ibang bansa. Sa present budget po ba ng AFP, considering nga hindi talaga kumpara sa ibang bansa na limitado yung budget for modernization, kaya po ba natin gawin yun? Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. So, ang pinakadetalye po nito ay si General Browner na lang po ang magbibigay sa inyo. Oo, kasi ma'am, di ba, yung palang nangyayaring harassment sa West Philippine Sea, ang magagawa lang natin sa mga harassment ang ginagawa ng China ay makisimpatya sa ating Philippine Coast Guard and BFAR. So,
ano ang ginagawa ngayon nga natin na para mapagtanggol natin yung sarili nating territory? Siguro naman po nakikita natin kung paano po ka-vocal ang ating Pangulo para ipagtanggol ang ating karapatan. Karapatan ng ating bansa, karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng mga mangingisda. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Next question, Christian Yusores, DZMM. Good afternoon po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung malawakan pong waste spill sa Negros Oriental na dulot nung pag-collapse ng wastewater lagoon ng Universal Robino Corporation Bais Distillery? Some residents po are worried dahil apektado na po yung kanilang kabuhayan at nasisira na po yung yamang dagat sa lugar. Opo, alam na po ito ng Pangulo kaya po kumilos agad ang DENR. At nagkaroon na po ng pakipag-usap sa Philippine Coast Guard at sa mga LGUs para po sa agarang pag-responde dito at pag-implement po ng containment measures. At nagkaroon na rin po ng pakipag-usap sa URC, Bais Distillery, at kinakailangan po nilang ayusin ito ng maagaran. At nagkaroon na rin po ng pag-uutos ng BIFAR na sa mga kababayan na apektado, no, iwasan muna po ang pangisda, ang pagkolekta ng anumang mga aquatic organisms or seaweeds para po maiwasan po ang hindi magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. At pinag-aaralan din po kung dapat nang sampahan ng kaso base po sa RA 11038. Opo, just follow up lang, ma'am. In an article po kasi nabanggit din ng mayor ng Bais City na this is not the first time na na-involve sa environment incident yung kumpanya. So is the government considering na magpataw po ng mabigat na parusa or penalty sa kumpanya given po yung bigat ng impact sa kabuhayan at kaligtaan ng environment? Kapag ka po talagang mayroong nalabag na batas, hindi po mag-aatubili ang gobyerno na magsampa po ng kaso. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Isang malungkot po na balita, yung pagbagsak po ng isang Philippine Air Force chopper sa Agusan del Sur. May mga namatay po na crew. Ano po ba, may we know po kung alam na po ito ni Presidente at ano po yung naging direktiba niya sa Armed Forces of the Philippines, especially po sa Philippine Air Force? Opo, alam na po ito ng Pangulo at kanina po ikinausap din po natin ang DND at ito po ang kanilang statement at aking babasahin. The Department of National Defense extends its heartfelt condolences to the bereaved families of the 6 Philippine Air Force pilots and crew of the Super UA that crashed in Agusan del Sur on November 4, 2025. Their dedication to duty and sacrifice will always be remembered, especially as these were made in the service of our fellow Filipinos facing the effects of Typhoon Tino. We pray for their eternal peace and shall extend all available support to their families at this difficult time. Ayon din po sa Pangulo, pinapaabot niya ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing mga bayani ng ating bansa at ang lahat ng tulong na nararapat ay dapat na iparating sa mga naapektuhan na pamilya. Salamat, Yusek. That is the final question, Yusek. Thank you. Kasunod ng mga kasakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas ng maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa. Mula sa lindol na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ang mga hakbang na ito ay kasama sa isang inklusibo at may puso na bagong Pilipinas na tunay na mithiin ng Marcos administration. Agarang tulong at kalinga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaabot sa mga sinalanta ng Bagyong Tino.
Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. Ang Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ay agad na namahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng bagyo. Nakabantay din ang ahensya para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Nakamonitor din ang DOH sa panganib ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dala ng Bagyong Tino. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay namahagi ng mga family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalanta ng bagyo. Sa ulat ng DSWD, umabot sa 121,988 family food packs at 1,628 ready-to-eat food items ang kanilang naipamahagi sa mga apektadong residente sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Namahagi rin ng tulong ang DSWD sa NCR at Zamboanga. Kabilang na dito ang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga naulilang biktima ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong at hot meals ng ahensya ang mga stranded passengers, drivers at operators sa mga pantalan at terminal sa mga apektadong rehiyon. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Sa oras ng sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taumbayan saan man sa bansa. At bago po tayo magtapos, mayroon po tayo announcement. Lumagda kahapon, November 4, sa isang joint memorandum ang ilang kawani ng pamahalaan para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program o SWP ng South Korea. Naglalayon itong pangalagaan ang kapakanan at masiguro ang ligtas at legal na deployment ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa South Korea. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpirma ng nasabing memorandum kasama ang ilang mga opisyal ng DFA, DOJ, DA, DILG at ang Bureau of Immigration. Sa ilalim nito, mayroong 47 seasonal workers ang nakatakdang umalis ng bansa patungong South Korea ngayon darating na November 20. Ang hakbang na ito ay naaayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.